Sa isang hallway ng paaralan, nakasalubong ni Robert si Josh na naglalakad. Uy, anong klaseng sapatos yan? Parang luma na. Wala lang yan. Medyo luma na talaga kasi galing pa ito sa kuya ko. At wala namang pambili si na mama at papa ng bago. Kadiri naman yan. Gagamitin mo pa bang ganyang klaseng sapatos? Hindi ka ba nahiya? Ano bang problema ng sapatos ko sa'yo? Hindi ko naman kailangan ang opinion mo tungkol dyan. Iyak na yan. Tingnan mo to, wala kang karapatang mag-inarte. Alam mo ba, ang kagaya mong nakakasira sa imahe ng paralan natin. Tama na. Huwag mo na akong asarin. Kahit gustuin ko man, hindi ko naman kayang palitan ng sapatos ko ng bago. Bakit kasi ako pinanganak na mahirap? Bakit ba ako pinagtutulungan nila? Hindi na lang ako papasok sa school bukas. Katulad ng kwento na ito ay isang halimbawa ng bullying sa paaralan. Makikita na hindi nakakabuti sa biktima nito at nakakapagdulot ng sakit at hirap. Mahalagang may pakita sa mga estudyante na ang pagbubuli ay hindi maganda. Most importantly, may pananagutan sa batas at dapat itong iwasan. Ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat isinawalang bahala lamang. Dapat sa inyo na mga estudyante ay matuto din kayong umimik kung ano ang nangyari sa inyo at para mapagsabihan ang mga nambubuli at maitama ito sa kanila. Ang masasabi ko lamang sa ganitong kaso, lalo na sa Pilipinas, na palagi ang may nagaganap na pambubuli ay dapat itigil na ito. Wala namang mabuting may dulot ito sa ating kapwa at lalo na sa ating sarili, bagkus ay makakasama pa ito. Dahil once na ang isang bata ay nang bully, automatically madadamay ang magulang nito. Pwede silang kasuhan or panagutin sa batas. Eventually, nagiging dahilan pa ng pagkakagulo ng bawat magulang dahil sa walang kwentang pambubuli ninyo na anak. Maaring dalhin pa ninyo ito pagtanda at maging salot kayo sa lipunan or hindi man sa trabaho. Kung sa tingin mo magiging sikat ka sa ginagawa mo, nagkakamali ka dahil sa mata ng mga tao, sa batas at lalong higit sa Diyos, mali ang iyong ginagawa. Siguro ay kulang ka sa atensyon ng magulang, kaya naman para sa ating mga magulang ay dapat subaybayan pa rin natin ang ating mga anak at gabayan sa bawat kilos na gagawin nila. Panatag ang loob ng taong may alam. Ugaliin natin to follow, like and share ang ating TikTok account, Atty. Kid Castro. Hanggang sa muli.